Hi guys, good morning! Magbibigay lang po ako ng tip ulit kung paano po natin i-care ang ating mga newborn puppy. So, papasilip ko lang din po sa inyo yung aking bagong alaga ngayong newborn puppies na hinatid po ni client kahapon. So, papasilip ko lang po sa inyo guys at magbibigay po ako ng tips sa inyo. Konting tip lang guys kung paano po natin alagaan ang ating mga newborn puppies. So, ayan. Nandito na naman ako guys sa room 1 kung saan nandito po yung mga newborn puppies ng aking mga alaga. So, ito po yung Chihuahua puppies. Nandito sila sa incubator 1. And then, ito naman guys yung aking bagong alagang Pomeranian puppy. So, magbibigay po ako ng tips sa inyo guys kung bakit po pinag-care ni client ang kaniyang mga newborn puppy. So, tumawag po si Sir at Ma'am, si Sir kahapon sa akin mga lunch, bago mag-lunch, and then, nag-ask siya kung how much yung pa-care ng mga newborn puppies. So, ayun. At si ma'am at si sir, matagal na po silang nanonood sa akin sa channel natin. So, nakasubaybay po lagi si sir at ma'am. Kaya, may tiwala po sila sa amin kaya nila pinakare ang kanilang mga newborn puppies. So, why po nila pinakare ang kanilang mga newborn puppies? Bakit po hindi pa pinadede sa mama dog? So, ito kasi yun guys, ang sabi po ni Sir, CS daw po yung mama dog, kaya pina-bottle feed na po nila ang kanilang mga newborn puppies. So, sila ma'am, si Sir, sabi po nila sa akin, nakaranas na daw po sila ng CS before, kaso lang po, hindi din po nila pinadede sa mama dog. So, sila po yung nag-handle ng bottle feeding. Pero, sad to say, nag-down po yung mga puppies. So, hindi po nila kinaya. Kaya, natakot na po sila ulit na mangyari yun. Kaya po, kinontak na po nila ako ulit ni ma'am. Kinontak po ako nila ni ma'am at ni sir para po ipakare na lang kanilang mga newborn puppies. To be sure na malagaan sila ng maayos. At kasi guys, ganito kasi yun, sa bottle feeding hindi po basta-basta, may tamang ml po sa bawat puppies at tamang timpla. At kami po sa whelping center kasi namin guys, hindi po nagtatapos doon sa pagtitimpla lang. So meron po kaming mga vitamins na binibigay po sa kanila aside doon sa milk para lumakas po ang kanilang immune system. So, ayan. So, sa mga nagtatanong sa akin, sa mga tumatawag sa akin, sa mga nag-message, sorry guys, sa mga nag-PM sa akin, na kung okay ba daw na i-bottle feed, i-formula milk ang kanilang mga puppies. Kasi wala nga daw pong makukuhang colostrum. Paano daw yung colostrum na makukuha doon sa milk ni mama dog? So, wag po tayong mag-alala dahil meron po tayong gatas na formula milk na pwedeng pamalit doon, na magbibigay din po ng colostrum. Ito, pakita ko lang guys ha. Ito. Ayan. Ito guys. So, ito po yung gamit kong gatas sa aking mga alagang newborn puppies. Ayan, which is talagang proven na talaga guys. Maganda po ang result pag ito yung milk na gagamitin nyo po sa kanila. Ayan, ang dami na yan guys. Ayan. So, walang mga laman yan guys. Hindi po ako nagbebenta ng RC Protect na milk. Hindi po guys. Hindi po ako nagbebenta. Wala po akong binibenta kasi gusto ko kayo po yung umorder. Pero may mga client ko na gusto nila na ako na ang umorder sa supplier kasi mas mababa ang bigay sa amin. So, may supplier po kami sa gatas na to para mas makamura po tayo. Ayan. Kaya sa mga pure parent dyan na nawala ng mama dog, hindi natin inasahan, hindi kinaya after CS, nag-collapse, walang gatas si mama dog, may infection si mama dog,
ayaw magpadede ni Mapa Dog, very aggressive, huwag po tayong mag-alala, meron na, pwede po natin sila i-battle feed na meron na subok na yung gatas ito. Shout out po kay Rare Canin, kay company, ayan, so, ayan, baka naman, ayan po, yan po ang gamit ko talaga, yan po ang nire-recommend ko talaga sa aking mga alagang newborn puppies, kasi maganda ang resulta, so, ayan, so, ayan guys, so, salamat. Sana yung mga tip ko sa inyo, nakakatulong po sa inyo, sa mga baguhan dyan, na wala pong alam. Kahit kung hindi nyo po kayong ipakare sa mga whelping center, kung gusto nyo po kayo lang mag-alaga, pwede naman. Pero ingat lang po talaga sa pagpapa-feed or pagbabattle feed. Kasi minsan, lumalabas yung milk sa ilong, kailangan alam natin mga dapat nating gagawin, wag nating hayaan kasi possibility, pwedeng bumaba yun sa baga, kaya minsan nagkakaroon po sila ng sipon, pag hindi po naaagapan, pag bumaba sa lungs, delikado po yun sa puppy, mahihirapan na po sila huminga until magda-down po sila. So ayan, so kung hindi po natin kaya ang battle feeding, kung may kaya naman po, ipakare na lang po natin sa mas marunong. Ayun. And then, ayun guys. So, sa mga gustong magtanong sa akin, comment down lang po kayo. Kung anong gamit kong vitamins, kung anong sa mga malalayong lugar na hindi po ako maabot, na hindi po madala sa akin, pwede nyo po akong tawagan. Pwede nyo pong i-visit yung page ko, Monthly Whelping Services. So, ayan. Thank you guys for watching. God bless po!